Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tapos ang matagal na pagtatago, sa wakas ay nabunyag na rin ang isang napakahalagang katotohanan. Diretsahan ng sinabi ni Paldo kay Emerson kung sino talaga ang responsable sa pagkamatay ng ama ni Atoy. At ang pangalan ng taong iyon ay walang iba kundi si Red. Hindi man naging madali para kay Paldo na sabihin ang katotohanan. Alam niyang kailangan ng malaman ni Atoy ang tunay na nangyari. Pagka-uwi ni Emerson, agad niyang hinanap si Atoy at ibinalita ang lahat ng sinabi ni Paldo. Hindi na napigilan ni Atoy ang kanyang emosyon. Sa sobrang galit, nangako siyang pagbabayarin si Red sa lahat ng kanyang ginawa. Ngunit agad siyang pinigilan ni Emerson. Natatakot siya na baka tuluyang manaig ang galit kay Atoy at gumawa ito ng isang bagay na hindi na niya mababawi. Ipinaalala ni Emerson na hindi naman mamamatay tao si Atoy. Pero iba ang pananaw ni Atoy. Para sa kanya, wala nang sapat na legal na paraan para maparusahan ang mga taong katulad ni Red. Kung walang ibang makakagawa ng hustisya, siya na mismo ang gagawa nito. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, dumating na si Tibak. Dala ang panibagong masamang balita. Pinaulanan daw ng bala ng mga tauhan ni Red ang bahay ni Paldo. Agad na nag-alala si Atoy. Naisip niyang baka kasama mismo ni Red ang mga umatake at maaaring nasa panganib si Paldo. Dahil dito, agad niyang gustong sumugod papunta roon. Pero bago pa man siya makaalis, hinarang siya ni Munggo at sinabi ang isang bagay na mas mahalaga. Nasa ospital daw si Ibyang. Biglang napawi ang galit ni Atoy at napalitan ito ng pag-aalala. Sa pagkakataong iyon, mas pinili niyang puntahan muna si Ibyang kaysa habulin si Red. Pagdating niya sa ospital, agad niyang kinamusta ang kalagayan ni Ibyang. Ngunit sinabi ng doktor na kailangan nito ng blood donor. Wala silang mahanap na taong maaaring mag-donate kaya nagpa siya si Atoy na magpakuha ng blood test. At dito dumating ang isa nakakagulat na resulta. Match ang blood type ni na Atoy at Ibyang. Isang simpleng pagsusuri lamang sana, pero maaaring ito na maging simula ng isang napakalaking revelasyon dahil mukhang ito na magiging susi para malaman ni Atoy at Ibyang na sila ang tunay na mag-ama. Ano kaya magiging reaksyon niya kapag tuluyan ng mabunyag ang katotohanan at sa oras na malaman niya ang lahat, paano niya sasabihin kay Janine na siya ay isa lamang sampid? Marami pang tanong ang naghihintay ng kasagutan, kaya abangan ang mga susunod na pangyayari. Kung gusto mong malaman kung matutuklasan na ba ni Atoy ang katotohanan tungkol kay Ibyang, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang aking channel para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Iwanan din ang iyong mga saloobin at hula sa comment section. Maraming salamat sa iyong panonood.